Guys, for today's video, since spending season na, Christmas season, baka nakakalimutan nating magtipid kahit papano in terms of our spending habits. Posible na kaskas tayo, kaskas doon ng ating mga credit card. And for today's video nga, magbibigay ako sa inyo ng 10 tips na mahalaga na alam nyo sa mga charges na natatanggap natin sa paggamit ng ating mga credit card. So kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. This video is geared towards sa mga credit card holders. But kung wala kang credit card, well, mahalaga din na malaman mo itong mga information na to para once na magkaroon ka ng credit card, maiwasan mo ang magkaroon ng mga mabibigat na charges or mga interest na pinapataw ng mga credit card. So simulan na natin sa unang-una sa lahat, which is you should know your billing end date. Parang cut-off, di ba? Sa kuryente may cut-off yan. Kunyari, ang billing cycle nyo is from first of the month hanggang end of the month. So end of the month yung billing end date nyo. So mahalaga na malaman nyo tuwing kailan yung billing end date nyo. For example, lang sa akin, sa credit card ko, ang billing end date ng karamihan ng card ko is towards the end of the month. So, mga 27, 28, 29, yan. Yan yung mga billing end date. Ang ibig sabihin yan, na hanggang 27, lahat lang ng purchases ko, yun lang ang mapapasama sa babayaran ko sa darating na bill. And after 27, yung mga charges na yan, ay hindi ko pa yan babayaran kaagad kasi hindi pa naman due yan. For our number 2 tip, always know your due date. Yan. So, yung due date, hindi rin siya pare-parehas every month. So, you really have to check your bill and tingnan kung kailan ang due date mo doon. So, hindi mo pwedeng iasa na, every 15 ang due date ko. Well, nagbavari yan. Minsan napapaaga, minsan nagiging 14, 12, ganyan. So, kailangan mo talagang tingnan ang bill para makita ang due date. Huwag nyo yan ipagwalang bahala kasi once na lumagpas ang due date nyo, automatic yan, magkakaroon kayo ng late penalty. And the late penalty costs around 500 and above. Masakit na sa bulsa ang interest charge, magkaka-late penalty ka pa. Number 3, always be aware of your remaining balance. Well, bakit? Kasi meron ding charges kapag nag-over limit ka na. So, nung gagamitin mo na, ini-swipe mo, uy, pasok pa. Pero tinignan mo yung online credit card account mo, nakita mo na lumagpas ka na dun sa remaining balance mo. Possible ka nang ma-charge siya ng over limit fee. And the over limit fee also cost around 500 pesos up to 1,000 pesos. Sa konting hundreds lang na sinobra mo, chargean ka na kagad ng over limit fee. Bawat gamit nyo ng credit card, you should know kung magkano ang available balance nyo. And hanggat maaari, huwag nyo sanang i-max. Kasi pag minamax natin, masakit na yan sa ating credit score. So let's move on sa number 4. If you're purchasing on an installment, look for a merchant na hindi nagdadagdag ng additional charges sa retail price. Anong ibig ko sabihin? If you go sa mga stores, for example sa Green Hills, yan, bibili kayo ng gadget, diba? Sasabihin na merong credit card dito, pero magdadagdag kayo ng 3.5%. Kasi yun, credit card charge yun. So, hindi naman namin sasagutin yan, pinapasa lang namin sa inyo. Tama naman sila, pero dapat kasi naka-incorporate na yung 3.5% na charge na yun dun sa retail price. Katulad ng Robinsons Department Store and SM Department Store na naka-incorporate na lahat sa price na babayaran mo. So, kahit magbayad ka using credit card, when wala silang additional charge. And also, in terms of installment, kung magkano yung total amount mo sa SM or Robinsons Department Store, i-divide lang din yan sa number of tenure mo. So, kadalasan, 0% yan. Number 5, if you have extra money, go for straight purchase instead of installment. So, katulad nga na sabi ko, kadalasan, yung installment, merong additional na interest charge na yan. Yung tunay na amount na babayaran mo, may patong ng interest. Also, kung makikita nyo sa mga SM Appliance Center, Abenson, Western, magkaiba ang cash price at saka credit card price. Kasi may additional interest ang installment.
Kahit sabihin nilang 0% installment yan, sasabihin nila na mas mababa ang cash kasi magbibigay sila ng discount. Yun nga, sabi ko kung may pera naman kayo, mas okay na straight purchase nyo na lang yan kesa installment. Okay, number 6, limit the number of your credit card. So, ano ba yung masasabi na tamang number ng credit card? Well, it really depends on your way of living, sa pera nyo. Kayo lang makaka-determine yan. But for me, ang rule of thumb ko is ayoko magbayad ng interest and service charges or annual fees. Thus, nililimit ko ang sarili ko sa paggamit ng credit card. So, meron lang akong 3 active na credit card. Well, nadagdagan ng isa dahil dun sa na-approve sa aking security bank lately dahil nga no annual fee for life na rin naman siya. So, make an assessment sa sarili nyo kung pag magdadagdag pa ba kayo ng credit card, kakayanin pa ba ng income na pumapasok sa inyo. It is also better to look for a credit card na nag-offer ng no annual fee for life. Kasi less charge na kagad yon sa babayaran mo every year. Number 7 is avoid cash advance. Especially sa ATM, yung mga cash advance sa ATM, yung ipapasok mo yung credit card sa ATM. Naku, wag na wag niyong gawin yan. Merong other way to do it na mas mababa, like cashing into Maya. Kasi sa Maya, nasa around 200 pesos ang service charge. Pero sa mga cash advance sa ATM, naku, 500 pesos ang service charge niyan. Kung maiwasan nyo rin na mag-convert sa Maya or mag-cash in sa Maya, well, iwasan nyo rin yan. But what I recommend is to contact your bank and ask for credit to cash facilities. So ano naman to? Well, ito yung feature ng mga banks, ng mga credit card sa bank na instead na mag-cash advance ka, pwede mong gamitin yung remaining limit mo na maging cash sa nominated na bank account mo. Tapos, papatungan nila ng mababang interest. Mas mababa pa yan sa normal straight na interest na 3%. So, check with your bank kung meron silang convert to cash or credit to cash facilities. Number 8, so think only the reward if you pay your credit card in full. So, di ba sabi nyo, ang ganda ng credit card, ang daming rewards yan, kaya ako ginagamit yung credit card dahil sa mga rewards. Wow! But, ito yung masasabi ko sa inyo. Yes, additional perks yung rewards kung nagbabayad ka ng credit card in full every month. Bakit? Dahil nagbabayad ka in full every month, wala kang charges na binabayaran. Okay yan kung nagbabayad ka in full kasi additional na benefit yan sa'yo nang wala kang binabayaran. Pero kung, wow, magkakaroon ako ng maraming miles, maraming points, kaskas lang ako ng kaskas, pero hindi ka naman nagbabayad in full, so yung interest, mas malaki pa sa binibigay na reward sa'yo. Number 9, if you're partially paying lang yung credit card nyo or just paying the minimum amount due, I would rather suggest that you pay your credit card doon sa kinabukasan ng billing end date nyo. So usually naman yan, sa mga credit card companies na yan, meron silang online facilities, di ba? Nakikita nyo doon yung mga purchases nyo. Once na matapos na yung billing end date nyo, kinabukasan, available na yung minimum amount due na babayaran nyo. And I would rather suggest na bayaran nyo na kaagad after the end date. Bakit? Kasi, for example, sabihin natin 5,000 yung minimum amount due mo. Binayaran mo na siya kaagad kinabukasan. Yung 5,000 pesos na yon is hindi na nag-interest kaagad ng isang araw. Pero kapag binayaran mo yan sa due date, let's say plus 15 days ang due date, yung 5,000 pesos na babayaran mo, magi-interest pa yan ng 15 days. So at least, nabawasan ka ng couple of peso sa 5,000 na binayaran mo. Kahit pa paano nakatipid ka. Di mo man makita yung benefit niya dahil sobrang liit. Pero pag naipon yan and practice mo na ganyan ang pagbabayad mo, kahit pa paano, pag pinagsama-sama mo yung amount na yon, magugulat ka, ay, naka 1,000 na rin pala yun. Inagahan ko lang pagbabayad. Diba? At least nakatipid tayo. Number 10. For those people na kaskas ng credit card, bili ng bili, maraming purchases within a year, I would suggest na contact your bank during your annual membership renewal. There is a possibility na pwede nyong ipa-waive yung annual fee. Magkano ba ang annual fee ngayon? Naglalaro na yan sa 2,500 to 4,000 pesos. So, kung mapa-waive mo yung 2,500 na yan sa mga credit card na hindi no annual fee for life, 2,500 din yan. Isang dinner din yan, di ba? Kasama ang pamilya mo. I would suggest na get in touch with your bank and ask for annual fee waiver. And also, sa mga late fees din pala, yan, bonus tip. Sa late fees, pag na-chargean kayo ng late fee, pwede nyo rin tawagan yung banks nyo and to request to waive the late fees. Pwede yan. So, subukan nyo. Okay. So, itong mga tips kong ito, sana nakatulong sa inyo, lalo na ngayong Christmas season, dahil kaskas tayo ng kaskas ng mga credit card. And kung wala pa kayong credit card, well,
Hindi ko masyado sinasuggest na kumuha kayo ng credit card. Pero kung kaya ng budget nyo, meron na akong mga videos about credit card na okay gamitin. And I personally recommend. So, check nyo na lang yon. So, for our question of the day, kayo naman, paano kayo nakakatipid sa paggamit ng credit card? O sa mga walang credit card, paano kayo nakakatipid sa pangungutang? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating December GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutang maglagay ng hashtag #road275k subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel para sa chance yung manalo sa ating cellphone giveaway naman once we reach our 75k milestone. So yun lang muna po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Edward Joseph 6191. Sabi niya, thank you sa mga insights mo about sa mga loan products katulad ng BPI Personal Loan Sir Pat. At Edward Joseph 6191, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. So yun lang muna po for today's video. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!